Bago ka pa man mag-claim ng December pension mo, alamin mo muna ito dahil libo-libong pensioner ang nagulat at nadismaya nang makita nila ang halagang pumasok sa kanilang account kasi akala nila mali ang kinaltas ng SSS. Pero pala may simpleng dahilan lang ito na hindi nila alam at kung hindi mo ito malalaman ngayon, baka ikaw rin ang sunod na malilito at mag-aalala ng walang dahilan kapag dumating ang December. Kumusta mga kapatid, mga kababayan, mga mahal naming pensioner dito sa channel natin? Maligayang pagdating sa video na ito kung saan ating tatalakayin ang isa sa mga pinakamadalas itanong na bagay tungkol sa ika-13 month pension lalo na para sa mga pensioner na may active pension loan. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang dito sa channel namin, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-click ang bell notification para hindi ka makalis sa mga susunod naming mga video tungkol sa SSS, pensyon, benefits at iba pang mahahalagang balita na direktang nakakaapekto sa buhay ng mga Filipino pensioner. At kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring i-like din ito dahil ito ang simpleng paraan para masuportahan ninyo ang channel na ito na naglalayong tumulong sa inyo na maintindihan ang mga bagay-bagay tungkol sa inyong pensyon. Ngayon, balikan natin ang kwento ni Ma'am Belinda, isang SSS retirement pensioner na katulad ng marami sa atin, taos-puso at masipag na nagtrabaho sa buong buhay niya bago siya nagretiro. Tumatanggap siya ng buwanang pensyon na nagkakahalaga ng 6,000 piso. At tulad ng ilan sa mga pensioner natin, may active siyang pension loan na nagkakahalaga ng 36,000 piso. Isang araw, lumapit siya sa amin at nagtanong ng isang simpleng tanong na maraming pensioner din ang nais malaman. Magkano kaya ang aking matatanggap na ika-13 month pension pagdating ng Disyembre dahil meron akong loan, mababawasan kaya ito? Isang magandang tanong at sa video na ito, sasagutin natin ito ng detalyado at malinaw. Kaya patuloy ninyong panoorin ang video na ito hanggang sa huli dahil marami pang importanteng detalye ang ating tatalakayin. Una sa lahat, dapat nating maunawaan kung ano talaga ang ika-13 month pension. Ito ay isang espesyal na benefit na ibinibigay ng SSS sa lahat ng regular na pensioner bilang dagdag na tulong, katumbas ng isang buong buwang regular pensyon. At ibinibigay ito tuwing buwan ng Disyembre bilang bahagi ng kanilang Christmas o year-end na tulong. Ngayon, ang sagot sa tanong ni Ma'am Belinda ay ito. Buong 6,000 piso pa rin ang kanyang matatanggap bilang ika-13 month pension dahil ang benefit na ito ay hindi naapektuhan ng kanyang pension loan. Walang anumang bawas dito dahil ang bayad para sa pension loan ay ibinabawas lamang sa regular monthly pension at hindi kailanman sa ika-13 month pension. Kaya kung ikaw man ay may pension loan din na kasalukuyang binabayaran, huwag kang mag-alala dahil ang iyong ika-13 month pension ay hindi titanggalan ng kahit isang piso para sa bayad ng loan mo. Ngayon, para mas malinaw, gawin natin itong halimbawa gamit ang sitwasyon ni Ma'am Belinda. Kung ipagpalagay natin na ang kanyang buwanang kaltas para sa loan ay 1,500 piso, ang mangyayari sa kanyang regular pensyon sa buwan ng Disyembre ay ganito. Mababawasan ito ng 1,500 piso mula sa kanyang 6,000 piso na regular pensyon, kaya ang matitira sa kanyang regular pensyon ay 4,500 piso na lamang. Pero ang ika-13 month pension niya na 6,000 piso ay hindi matitanggalan. Kaya kung pagsasamahin natin ang dalawa, ang 4,500 piso mula sa regular pension at ang buong 6,000 piso mula sa ika-13 month pension, ang kabuang halaga na papasok sa kanyang account sa buwan ng Disyembre ay 10,500 piso. Kitang-kita natin dito na bagamat may bawas sa regular pension dahil sa loan, ang ika-13 month pension ay nananatiling buo at walang anumang deduction. At para mas maintindihan natin ang pagkakaiba, isipin natin kung walang anumang pension loan si Ma'am Belinda. Sa kasong ito, dahil walang bawas sa kanyang regular pension, ang kanyang matatanggap sa buwan ng Disyembre ay magiging doble. Ibig sabihin, 6,000 piso mula sa regular pension at 6,000 piso mula sa ika-13 month pension na kung pagsasamahin ay magiging 12,000 piso kabuuan. Kumpara dito sa 10,500 piso na matatanggap ng isang pensioner na may active loan, makikita natin na ang pagkakaiba ay nagmumula lamang sa regular monthly pension na may bawas at hindi sa ika-13 month pension na palaging buo. Kaya kung ikaw man ay isang pensioner na walang anumang loan, mas mataas ang inaasahan mong matatanggap sa Disyembre kumpara sa mga kapwa pensioner na may kasalukuyang binabayarang loan.
Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto ko munang ihinto sandali ang video at magtanong sa inyo, mga kapatid na pensioner. Kayo po ba ay may kasalukuyang pension loan na binabayaran? Isulat ninyo sa comment section kung magkano ang inyong buwanang kaltas dahil malaking tulong ito sa kapwa ninyong pensioner na nagbabasa ng comments natin para mas maintindihan nila kung ano ang inaasahan nilang matatanggap sa Disyembre. At kung may iba pang katanungan kayo tungkol sa inyong loan o sa inyong ika-13 month pension, huwag mag-atubiling itanong din sa comment section dahil sinisikap naming sagutin ang bawat katanungan ninyo sa abot ng aming makakaya. Ngayon, balikan natin ang importanteng paalala para sa lahat ng pensioner na may kasalukuyang pension loan. Mahalagang mahalaga na maging responsable tayo at alamin ng eksakto ang detalye ng ating loan, kabilang ang eksaktong buwanang bayad or monthly payment nito, kung kailan ito nagsimulang ikaltas, at kung kailan inaasahang matatapos ang buong loan. Bakit ito mahalaga? Una, dahil kung alam mo ang eksaktong buwanang kaltas mo, mas madali mong masusubaybayan kung tama ang halagang inilalabas ng SSS sa iyong account bawat buwan. Pangalawa, at mas mahalaga, ito ay para makaiwas tayo sa mga hindi inaasahang technical system error o kung tinatawag na over-deduction, kung saan mas malaki ang ibinabawas sa pension mo kumpara sa dapat lamang. Sa katunayan, hindi ito bagong kwento sa mundo ng SSS pensyon dahil may mga kaso na naiulat kung saan may mga pensioner na nakaranas ng sobrang kaltas dahil sa technical glitch sa kanilang sistema. Kapag nangyari ito at hindi mo agad napansin, mawawalan ka ng oras at pagkakataon na maibalik agad ang dapat sana ay iyong pera. Kaya ang payo natin, lagi ninyong i-check ang inyong payslip o ang inyong account kapag dumating ang araw ng pension release at ikumpara ninyo ito sa dapat na inaasahang halaga base sa inyong kalkulasyon. Kung sakaling makita ninyong mas malaki ang bawas kumpara sa inaasahan, agad ninyong i-report ito sa SSS branch na malapit sa inyo o tumawag sa kanilang hotline para maaksyonan agad at maibalik sa inyo ang sobrang nabawas. Bukod pa rito, importante din na alamin natin kung kailan matatapos ang ating loan dahil maraming pensioner ang nalilito sa eksaktong bilang ng buwan na natitira pa sa kanilang binabayaran. Kung alam mo ito, mas magiging madali para sa iyo na magplano ng iyong buwanang budget dahil malalaman mo kung kailan babalik sa normal o sa buong halaga ang iyong regular pension nang walang anumang bawas. Halimbawa, kung alam mong matatapos na ang iyong loan sa susunod na ilang buwan, maaari ka nang magplano para sa mas malaking halaga na inaasahan mong matatanggap pagdating ng panahong iyon. Ngayon, para sa mga kapwa pensioner natin na nagbabasa o nakikinig sa video na ito at kasalukuyang nalilito kung paano malalaman ang eksaktong detalye ng kanilang loan, isa sa mga pinakamadaling paraan ay ang direktang pagtanong sa SSS gamit ang kanilang official hotline, pagbisita sa pinakamalapit na SSS branch o paggamit ng MyTuldok SSS online portal kung mayroon silang access dito dahil dito makikita ang detalyadong impormasyon tungkol sa kanilang loan balance, monthly amortization at ang inaasahang katapusan ng pagbabayad. Mahalagang gawin ito ng regular, hindi lang isang beses dahil minsan nagbabago ang mga detalye lalo na kung may karagdagang adjustment or updates mula sa SSS. Bago tayo magtapos, gusto ko ring bigyang diin na hindi lamang si Ma'am Belinda ang nasa ganitong sitwasyon dahil libo-libo kung hindi man milyon-milyong pensioner sa Pilipinas ang may kasalukuyang pension loan, kaya napakahalaga na malaman nating lahat ang tamang impormasyon tungkol dito para hindi tayo malito o mag-alala ng walang dahilan kapag dumating ang panahon ng ika-13 month pension. Sa madaling salita, tandaan natin ito, ang ika-13 month pension ay palaging buo, walang bawas para sa loan at ang bayad ng loan ay ibinabawas lamang sa regular monthly pension. Kaya kung ikaw man ay katulad ni Ma'am Belinda na may active na loan, huwag kang mag-alala dahil sigurado ang buong halaga ng iyong ika-13 month pension. Ngayon, gusto ko ring marinig mula sa inyo, mga kapatid na pensioner, kung anong mga karanasan na meron kayo tungkol sa inyong loan at sa inyong ika-13 month pension noong mga nakaraang taon. Nakaranas na ba kayo ng anumang issue tulad ng over-deduction or technical error? Paano ninyo ito na-resolve? Ibahagi ninyo ito sa comment section dahil malaking tulong ito sa ibang pensioner na kasalukuyang nababalisa tungkol sa kanilang sariling sitwasyon. Tandaan natin, ang bawat komento na inyong inilalagay ay nagsisilbing payo at gabay sa ating kapwa pensioner na nagbabasa nito. At bago tayo lubusang magtapos, isang malaking paalala po sa lahat kung sa palagay ninyo ay nakatulong ang video na ito sa inyo o sa inyong kamag-anak na pensioner, pakishare po ito sa inyong Facebook, sa inyong mga group chat o sa inyong mga kaibigan na pensioner din dahil sa bawat share na inyong gagawin, mas marami ang matutulungan natin na maintindihan ang kanilang karapatan at benepisyo bilang SSS pensioner. Huwag din kalimutang i-like ang video na ito bago kayo umalis at kung hindi pa kayo subscriber ng channel namin, ngayon na ang pagkakataon
pagkakataon para gawin ito dahil regular kami dito sa paglathala ng mga bagong impormasyon, balita at gabay tungkol sa SSS pension, benefits at mga programang panggobyerno na direktang nakakaapekto sa inyong buhay bilang pensioner. Maraming salamat sa inyong oras sa pakikinig sa video na ito, mga mahal naming pensioner. Sana ay naging malinaw at kapaki-pakinabang ang impormasyong inilatag natin ngayon tungkol sa ika-13 month pension at kung paano ito naaapektuhan ng inyong active pension loan. Ipaalam ninyo rin ito sa inyong mga kapwa pensioner na hindi pa nakakaalam tungkol dito dahil sa pagbabahagi ng tamang impormasyon, naiiwasan natin ang anumang kalituhan o hindi kinakailangang pag-aalala. Manatili lamang kayong updated dito sa channel namin para sa mga susunod na video tungkol sa inyong pensyon at benepisyo. Mag-iingat po kayo lahat at hanggang sa muli, paalam.